Kung kahapon, nagpakita at nagpamalas ng yabang si Senator Erwin Tulfo na kukwelyuhan daw niya, bibit-bitin daw niya palabas ng Senado sina Senate President Alan Peter Cayetano at Senator Dante Marcoleta. Aba ngayon, humihingi ng sorry. Aba hindi man lang umabot ang yabang sa Lunes. Sa Lunes pa naman ang inaabangan ng taong bayan. At po pwede pala itong makulong si Senator Erwin Tulfo dahil sa kanyang mga pinagagawa ngayon sa Senado at nauungkat na ang baho na kanyang tinatago, maging ang kanyang mga kapatid. Pero bago tayo magtungo dyan, ay basahin natin kung papaano humingi ng tawad, mag-sorry si Erwin Tulfo. Nitong mga nakaraang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado bilang pagkilala sa mataas na institusyong aking kinabibilangan. Lubos akong humihingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagkwelyo at pagbibitbit kay Senator Cayetano at sa ilang individual palabas ng session or plenary hall. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng isang senador. Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag nang maantala pa ang trabaho para sa bayan. Gayunpaman, ito po ay mali pa rin. Humihingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan dahil sa mga nagdaang hidwaan. Natapos ang sesyon ng hindi umuusad ang mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Kaya nananawagan po ako sa aking mga kapwa-senador. Tapusin na ang pagkakawatak-watak dahil sa labas ng Senado, ilan sa atin ay magbabarkada, magkumare o magkumpare naman. Kaya trabaho na lang tayo, magbalangkas ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang kinatatakutan at unahin ng mga kapakanan ng bawat Pilipino. Ang pagkakaisa ay hindi nangangahulugang pag-atras sa laban. Ito ay ang pagsama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Sa panahong ito ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Ipanalo natin ang Pilipino. Magkaisa tayo para maibalik ang integridad at tatag ng Senado. Wow! Nahimasmasan ka na ba? Well, ito kasi ang komento ni Dr. Lorraine Badoy ang sabi niya. Kaya nag-apologize si Erwin Tanga Tulfo kasi bukong-buko ang totoong pagkatao niya and his dark secrets that ought to be investigated, like having sex with minors and trafficking, and of course, plunder. Apologize mo mukha mo. At ibinahagi naman ni Cruzette Chu ang post ni Dr. Badoy na mayroong caption, "Nako, pwede ka palang makulong, Erwin Tulfo." So yun naman pala, Senator Erwin Tulfo. Hindi naman pala iyon ang dapat asal ng isang tunay na senador. Pero bakit nagyabang ka at napakaangas mo kahapon? Hindi mo naisip, bugso ng damdamin, hindi dapat ganyan. Wala ka naman na sa iyong programa noon. Ibahin mo ang iyong programa bilang broadcaster, ibahin mo ang iyong pagkasenador. Senador ka na, hindi ka na broadcaster, Erwin Tulfo. Kung dati nakakapagyabang ka sa iyong programa, nakakapagsalita ka ng kung ano-ano na masasakit sa mga taong ayaw mo. Pero ngayon, iba na kasi, senador ka. Dapat maging professional ka. Tapos ngayon, nagsorry ka. Humingi ka ng paumanhin, nag-public apology ka sa mga senador na iyong sinagasaan dahil lamang sa iyong bugso ng damdamin. So papaano ka pa lalapitan ng taong bayan kung ganyan ka? Ngayon humingi ka ng sorry kasi nagtitrending na ang iyong pagkatao, ang iyong tunay na pagkatao. Maging ang iyong kapatid na si Senator Raffy Tulfo, nauungkat na din ang inyong mga nakaraan na ayaw niyong malaman ng taong bayan na ganito pala kayo. Kaya nga lang, nangyari na ang nangyari. Nakapagsalita ka na ng masasakit
At kitang-kita naman kung paano mo i-deliver yung iyong galit kina Senator Dante Marcoleta at Senate President Alan Peter Cayetano. Talagang kitang-kita na parang wala kang pagsisisi nung mga araw na binanggit mo ang mga salitang iyon laban sa iyong kapwa senador. At panoorin naman natin ang naging reaksyon ng Certified DDS na si Miss Alona sa paggayabang ni Senator Erwin Tulfo. Because I am the legitimate Blue Ribbon chair. Grabe, ang violente naman ni Ate Erich, te! Masyado kayong violente, te! Na para kukwelyuhan mo o bibit-bitin mo palabas itong si SP Cayetano, te! Wala ka na sa show mo, te! Tama. Nakakaloka, yabang-yabangan, tapang-tapangan, sanggano-sangganuhan na naman ang ng tong si Erich Sylvester. Hoy, swindler! Papaalala ko lang sa'yo na swindler ka. Mga kababayan, just in case na nakalimutan nyo na itong ating senador Erwin Erich Sylvester Tulfo ay isang swindler. Naalala nyo, nagpanggap yan. Meron pa siyang ipinakitang dokumento sa Amerika na siya ipinanganak sa Hawaii. Ay. Kaya siya ay legitimate. Okay? Amerikano. Hindi na Blue Ribbon Committee chairman, kundi siya ay legitimate na American citizen. Sabi niya. Ganyan ka-swindler yung hayop na yan. Akalain mo, pumasok pa ng US Army yan. Nagkamal ng sandamakmak na dolyares. Pinakinabangan niya at ng pamilya niya, yung mga dolyares, galing niya sa pagsiswindler niya sa Amerika. Ganyan kahayop yan. Ganyan ka-hustler yan. Manlolokong nakakaloka Pokemon. Diba? Tapos yung mga salita, ano yung manggalawan mo na I will have you arrested. Ipapahuli kita. Try me. Nakala mo naman, no? Halata yung mga sabuatan nyo. Yung mga galawan nyo ng administrasyon. Kasi yan din ang mukhang bibig ng administrasyon eh. Ipapahuli. Nananakot. Diba? Ang lakas ng loob mo para sa isang baguhang senador. Tama. Diba? First term mo pa lang ito, ha? First time ka na senador. Ang lakas ng loob mo na magsabi na ipapahuli, ipapaaresto, bibit-bitin, kukweluhan. Bakit ganyan kalakas sa loob mo? Kasi nga, alam mo na sa likod mong Malacanang. Yes. At saka po, gigil na gigil ka dyan sa Blue Ribbon Committee hearing. Para sa isang bendalo maker na katulad mo, hindi ka pwedeng maging chairman ng isang Blue Ribbon Committee. Mayabang. Puta, gigil na gigil ka eh. Nagagalit-galitan ka para makalusot ka sa pagnanakaw na ginawa mo. Ipapaalala ko lang sa inyo mga mahal kong kababayan, itong si Erich Sylvester Tulfo, okay, ay nagkaroon ng allocation na 703 billion, diba, mula sa DPWH. Kaya gigil na gigil ka eh, nagagalit-galitan ka, nagbabakasakali ka na malulusutan mo yung kasalanan mo sa bayan, hayop ka. And by the way, ano ba talagang pangalan mo? Ikaw ba talaga si Erwin Tulfo o si Erich Sylvester? Puro palulokong alam niyong gawin sa bayan. Tsaka pwede ba, yung tapang-tapangan mo, tigilan mo na. Yung mga pagsasangganuhan mo, wala ka na sa show mo. At tsaka may I just remind you again, naalala ko lang eh, nung binugbog ni Raymart at tsaka ni Claude, si Kuya Monyo, si wala ka namang ginawa. Kahit nga kurot eh. Hindi mo na kurot si Raymart. Tigilan mo yung katapang-tapangan mo, yung kakapalan ng mukha mo, bawas-bawasan yung hayop ka. Nanto gigil na gigil sa Blue Ribbon. Bakit? 'Di ba? Gusto mong ilusot ang sarili mo, pati ang kapatid mo na isa ring manloloko. Si Rafael Tangco. Tulfo, mga tado. Natawa ako dun sa hindi mo lang kumurot. So ganun pala ang mga Tulfo. Base nga kay Miss A, Miss Alona, hanggang salita lang ang tapang. Pero kung sa gawa, wala. Tingnan mo nga, yung pagyayabang at angas, ang pag-astang angas ni Erwin Tulfo kahapon. Ang sabi niya, kukwelyuhan niya sina Senator Rodante Marcoleta, Senate President Cayetano, palabas ng plenary hall sa Lunes daw. Ay bukas Lunes na. Ngayon Linggo, nag-sorry. At talagang magsasorry ito at magpa-public apology kasi nga, nauungkat na yung mga baho ng kanyang pamilya. Ang dami kong nakikita sa social media. Ayun nga lang pagiging American citizen nila, nila Senator Raffy Tulfo, ay talagang questionable na. Kasi nga, papaano lumusot sa COMELEC, sa candidacy pa lamang, dapat natural born Filipino citizen ka para kumandidato sa pagkasenador. Tapos na, kumakalat sa social media
American citizen pala ang magkapatid na senador. So ano ang inyong masasabi sa pagpa-public apology, paghingi ng sorry, paumanhin daw sabi ni Senator Erwin Tulfo sa kanyang mga nasabing masasakit na salita laban sa kanyang kapwa senador. Susuportahan niyo pa rin ba siya o ililigwak na? Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at lagyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.